At ayun nga ho, ang susunod daw na uhulihin ng ICC na sa listahan na. Ay, ito kay Amy Marcos ha. Susunod daw si Sara Duterte. Aba, teka, bakit parang inuubos niyo yung mga Duterte? Yung totoo, bakit parang gusto nyo mabura sa kasaysayan ng Pilipinas sa mga Duterte, ha? Ito mga tao na ito, takot na takot. Ito siguro talaga sila na tumakbo sa pagka-presidente si Sara Duterte, no? Kasi kapag ito ay nanalo si Sara sa darating na eleksyon sa 2028, nako, ewan ko na kung sa kayo pulutin lahat. Ha? Siyempre, gaganti si Sara pagka nagkataon sa ginawa ninyo sa kanya. Kaya, todo trabaho to mga ito para lang sino-sino na lang mga ito. Ay, naku, pakinggan natin si Manang Amy Marcos. There are also allegations that, first of all, several weeks ago, a draft was mooted involving a warrant of arrest of 5 police officers, including Senator Ronald Bato de la Rosa. Of late, there has been a rumor, once again, that the Vice President will in fact be issued by the ICC a warrant immediately. Ganon? So, alam natin na si VP Sara ay nandun sa listahan. Pero alam ko na nasa ibaba siya, no? Doon sa mga pinangalanan. Ngunit, ilang araw nakalipas, may mga report na siya na ang uunahin. Kung totoo man yung sinasabi ni Amy Marcos, no? Ay talagang ito ay dahilan sa politika because takot na takot ito sila na maupo sa pwesto si Sara Duterte dahil nga kapag ito ay talagang nanalo sa 2028, magbabago ng lihis sa mga landas ng mga tao ng api sa mga Duterte pag nagkataon. Ayon naman dito sa pagtanong ng reporter ng Net25 doon sa Malacanang press corps briefing, itinanggi ito ni Manang Claire. Tingnan nyo ha. Pakinggan nyo maigi ito. Yes, sir. Good morning po. Sabi po ni Vice President Sara Duterte sa isang interview sa kanya na siya ay kasama dun sa ICC list po ng mga may kaso doon kagaya ng kanyang ama. At ito po ay kinumpirma din ni Presidential Sister Senator Amy Marcos. Sabi po ni Senator Amy, yung nakita nila nung una nasa huli yung pangalan ni Bibi Sara, pero ngayon after a few days may report na parang uunahin na siya. Any comment po from the palace at kayo po, ang Malacanang po ba ay hihingin din ng tulong ng Interpol para sila po ay maaresto? Sa kasalukuyan po, ang inyong katanungan ay very hypothetical. So wala po kami masasabi patungkol po dyan. At we are not dealing directly with the ICC. Kung meron pong katanungan patungkol po dyan, mas maganda po kung makikipag-usap sila sa ICC. Wala po tayong anumang impormasyon mula sa ICC. So wala pong information ng government? As if naman pag kinausap mo ICC, magbibigay ng information yun. Lolokohan tayo. At saka teka muna, ha? Bakit ICC ang dadampot kay VP Sara? Bakit meron ba siyang kaso na crimes against humanity? Di ba ang hinahawakan ng ICC is about sa mga crimes against humanity? Teka lang, ha? Information ng government kung kasama sina VP Sara, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, yung mga dating ilang police officials, nakasama po sila doon sa kaso against FPRRD. Kung saan po nakuha ng Vice Presidente ang kanilang mga impormasyon, mas mabuti po sana kung sa kanila kukunin. Dahil sa panahon po ngayon, wala po kami masasabi patungkol po dyan. Ayon ho kasi dito sa research ko, ang ICC, ito ang kanilang mga hinahawakan na kaso. War crimes include torture, mutilation, corporal punishment, hostage taking, and acts of terrorism. Genocide. This includes all acts committed with the intent to destroy a national, ethnic, or religious group. Crimes against humanity.
So bakit napunta si Sara Duterte dyan sa ano? Bakit dadamputin ng ICC? Pagka ganyan guys, nagpapahalata na talaga ang bansang Pilipinas na binabypass ang ating mga korte pagka ganun ho nangyari. Totoo lang. Kasi, this is not an ordinary issue na kapag nangyari pa uli yung nangyari kay Pangulong Duterte, hindi na ito tama ang nangyari sa bansa natin because ina-abuse na ng mga ibang nasa pwesto itong mga ganitong klaseng pagbabypass sa judicial process ng ating bansa. Ayan ho, ha? For the sake na hindi sila mabalikan sa kanilang ginawa sa mga Duterte. Ayan lang ho. Ako sa inyo, good luck na lang, ha? So, isa lang ho itong patunay na talaga itong si Amy Marcos ay may mga nalalaman tungkol sa pag-atake dito sa mga Duterte. Kasi bakit niya alam na dati daw ang si Sara Duterte ay nasa ilalim na listahan, ngayon inakyat na, uunahin na siya. Aba, by choice pala ito kapag ka nagbagong isip ng mga taong ito na pasimuno ng ganitong kalokohan dito sa ating bansa. Aba, babaliktarin nila. Ito muna unahin natin, ibaliktad ang listahan na utang. Yan, ha? Hindi na ho ito tama sa aking pananaw, at kapag ito ay totoong masusundan pa, ito ay isang malaking sampal sa hudikatura ng bansang Pilipinas, at dapat talaga managot ang dapat managot kung sino ang mga perpetrator sa mga ganitong usapin, because may sariling korte ang ating bansa at hindi natin kailangan ng korte sa ibayong dagat, ha? Huwag natin ipagkanuno ang mga tao sa ibang bansa, kundi dito sa ating sariling bansa. Kasi pagka ganyan ang nangyari, binabypass natin ang capability ng ating sariling hukuman dito sa Pilipinas. Ayan. At sana pag mga ganitong usapin, uma-action agad ang Korte Suprema, kasi ito ay malaking sampal sa hudikatura, kabayan. Because of the evil doings of those individuals na, hay nako, hindi ko alam kung kapituko sa mga posisyon, at takot na maupo ito sa pwesto si Sara Duterte sa nalalapit na presidential election sa 2028, kasi mababalikan sila sa lahat ng ginawa nila. Ayun. So good luck lang sa ating lahat, ha. At itong iba na ito na tao na nagmamadali sa impeachment trial ni VP Sara, unahin nyo muna yung mga kampanya ninyo, kasi baka mamaya nagmamadali kayo, kagaya nito si Joel Chua, ha. Sinabi niya ito, hindi ito haka-haka, kasi sinabi niya ito sa interview niya, tirada sa kanya ni VP Sara diyan sa baluarte mismo nila noong nagkampanya siya diyan kasama si Isko Moreno at ang mga kasama sa ticket ni Isko Moreno na mga tatakbo diyan sa lungsod ng Maynila. Ang sagot niya, magkita na lang daw sila sa impeachment court, impeachment trial. Yan naman kung mananalo ka pa. Paano kung hindi? Hindi kayo magiging prosecutor sa impeachment trial. Kaya unahin mo ninyo mga tao na ito na nagmamadali sa impeachment trial ni Sara Duterte, na siguraduhin ninyo na manalo kayo para makaupo kayo as prosecutor doon sa impeachment trial. Kasi baka mamaya sa 28th Congress, hindi na kayo manalo, hindi na kayo makabalik sa pwesto ninyo. Paano hotdog? Charot.